Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ngayong araw po ng Monday mga kadabarkads, ko inyong napansin na kasama ulit natin si Atasha Mulak dahil pre-recorded po ito nung nakaraang week. Samantalang sa opening number naman, si Roel Carino po ay nag-alay ng kanta na siyang nagpakilig and nagpasaya sa mga televiewers at maging sa studio audience. Marami nga po mga fans ang talaga namang natutuwa dito kay Roel Carino dahil super down to earth. Sabi nga po ng isang netizen sa kanyang post, habang naglalakad ako, di ko siya nakilala. Tangkad kasi kaya nabigla na lang ako, ngumiti na lang ako pero naalala ko na siya, idol ko pala. Tahimik lang na idol pero hawak ko ang change. Yan ang patunay. Silent fanatic. Yes, mga kadabarkad, super down to earth po nitong si Roel Carino, kaya marami pong nagmamahal at patuloy na sumusuporta. Samantalang kinaliwan naman po ng mga dabarkads at ilang netizen ang rebulto or tropeyo na si Maine Mendoza mga kadabarkads. Yung ganap po nung Sabado, ginawan po si Maine ng rebulto mga kadabarkads kahit na sabing edited lamang ito and AI, talaga namang kinaaliwan at kinatuwa ito ng mga dabarkads natin. Katunayan niya nung nakaraan, shinare or nirepost pa nga po ito ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. Yes, mga kadabarkads, eto po yan, no? Sabi nga dito, best in gown daw, best in still moment, best in speech, best in knock-knock. Sabi nga dito ng Dabarkads Evie, ayan na Menga, ikaw na ang winner talaga, best in gown at best in speech pa. Si Maine Mendoza po kasi mga kadabarkads ang talaga namang nag-stand out at bida at pinag-usapan nung Sabado. And speaking of Maine Mendoza, mga kadabarkads, humingi po siya ng paumanhin dito po kay Ma'am Helen Gamboa. Ayon nga po sa isang write-ups, Maine Mendoza humingi ng paumanhin kay Helen Gamboa sa kanyang speech. Before her speech, Maine even stage, i-walk out, which had the rest of the host laughing hard, and at one point, even sang which just made the clip even viral. Sabi po ni Maine, salamat po sa parangal na hindi ko nakuha ngayon. Maine jokingly said to their audience who were all smiles, referring to her performance in the drama special Bahay Aruga, which recently went viral. Maine playfully told the audience that she stole the scene. At one point, Maine even jokingly apologized to Helen Gamboa who participated in the drama special. Sabi niya, pasensya na po Tita Helen and Kuya Pao, pero ako po yung nagdala ng eksena. Sobra pong pinag-uusapan siya worldwide. So yan po yung naging statement ni Maine Mendoza mga kadabarkads, no, na paghingi po niya ng paumanhin kay Ma'am Helen Gamboa and syempre kay Paulo Ballesteros. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa night out ng dabarkads natin, kasama po si Karen Aistrup. So lumabas po ito sa ilang mga page ng dabarkads natin. I'm not sure kung ito po ay ngayon lamang or nung nakaraan pa. Makikita nga dito si Karen kasama ang mga Dabarkads host na si Alan Kay, si Jose, si Wally, si Bossing, si Pauline, and syempre ang iba pang mga Dabarkads natin. Andyan din syempre si Bossing Big Soto. And ang nakita ko dito mga Dabarkads, andito na po si Wally. So kung ito ay ngayon lamang, di ba kakagaling lang po ni Wally Viola sa operasyon. So siguro, bago itong nangyari, nung maaksidente po si Wally Viola. Samantalang congratulations naman kay Jerome Ibardome mga kadabarkads dahil nakuha niya ang 3 show sa pamamagitan po yan ng isa sa mga star builder na si RJ Jacinto. Sabi nga dito, dami na talaga tayong aabangan kay Idol Jerome sa RJ Bistro. Ang saya naman talaga, tuloy-tuloy ang saya. Congrats Idol. So sabi po ni RJ,
You asked for it, you got it. Show dates to remember for the RJ Jerome fans at the RJ Bistro. June 24, RJ and Jerome. Wow. July 22, Legends Night 3. August 19, Elvis Night. So, reservation by RJ Bistro on Facebook. Grabe mga kadaberkads, no? Ang dami pong schedule or lineup ni Jerome Ibardome. Kaya naman advance congratulations. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ilalabas po na isang noontime show dito po sa TV5. Yes, mga kadaberkads. Isang noontime show, pero po ito sa Itbulaga ha. Sabi nga dito, hindi na nga kailangan ng TV5 ang ABS-CBN para may umupa sa time slot nito dahil mas may kakayahang mag-produce ng mga dekalibreng programa ang Kapatid Network. Wala ring problema ang Kapatid Network ukol sa pagkalugi o pagkautang. Sa katunayan, sunod-sunod na ang launch ng mga bagong serye ng TV5 sa primetime at maging sa ibang time slot nito. Nandyan ang A Secret in Prague at My Best Friend Eman na magsisimula na by April 27, 2026. Kasunod dyan ay ang Project Loki, The Good Doctor ni Ryan Agoncillo at ang reality show na Kamusta. Arangkada din ang hit Korean drama na The Story of Park Marriage at marami pang iba. Susundan pa yan ng mga TV special gaya ng Miss Universe Philippines 2026 at Miss Universe 2026 at marami pang beauty pageants in line sa Kapatid Network. Magbabago din ang noontime habit tuwing linggo dahil yayanigin tayo ng bagong Sunday musical variety show. So ito po yung tinutukoy ko mga kadaberkads dito po sa ating headline na magdadagdag po ang TV5 ng bagong noontime which is itong musical variety show. Every Sunday lang naman ito mga kadaberkads. Wala din naman pong Itbulaga ng Sunday, di ba? Hanggang Sabado lang naman sila. Kaya ito po yung tinutukoy ko na magdadagdag ng bagong noontime. Ito pong TV5. Ayon pa dito, tuloy rin ang Artist Academy The Kingdom ni Bossing Vic Soto Magkabilang Mundo kung saan nagpupulong na ang mga tao at official behind the show dahil pinaggaganda talaga ang mga ito. So meron pong pagbi-meeting. Inaabangan din ang paglulunsad ng Starworks ang bagong talent management ng Media Quest. Sabi nga sa Biblia, blessed are those who humble themselves for they shall inherit the kingdom of God. So yan po yung mga abangan natin mga kadaberkads dito po sa TV5 or sa Kapatid Network. Isang patunay na hindi na po talaga natin kailangan po ang ibang network para po meron tayong maipalabas dito sa channel po ng TV5 kasi kaya-kaya naman palang gumawa ng mga programa po ng Kapatid Network nang hindi po umaasa sa ibang network. It's time na nga naman na dapat pong tumindig ng sarili ang TV5 or ang Media Quest para sa kanilang mga programa. So paano mga kadaberkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.